Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangkas sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakingitian po ang katabi, pakibati po ng maligayang Pasko. Pinagpapatuloy pa po natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at tiniyak po ng simbahan na sa loob ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay naglalaan tayo ng isang araw para po pagnilayan ang pamilya. Ang banal na pamilya ay parangalan. Sa mga susunod na araw, maglalaho po itong mga kulay at kutitap ng Pasko. Mabubuksan na lahat ng mga regalo, liligpitin ang lahat ng mga Christmas decors. Ano lang po ang matitira? Ang pamilya. Kahit naiwan ka ng lahat, kahit napabayaan ka ng lahat, kahit natalikuran ka ng lahat, ang maiiwan, ang babalikan natin, ang pamilya. Napakahalaga po ng pamilya. Kaya nga kahit ang Diyos, nang pinili niyang ipahayag ang kanyang dakilang pagmamahal sa tao, nanaog dito sa lupa, naging sanggol, naging bahagi ng isang pamilya. Naging bahagi ng isang pamilya. Pinabanal ng Diyos, hinubog ng Diyos, hinihilom ng Diyos ang pamilya. Kaya nga po yung kapistahan ng banal na mag-anak na ipinagdiriwang natin sa linggong ito ay paalala na alam ng Diyos. Kahit na yung kaloob-looban ng buhay ng isang pamilya, sapagkat naging bahagi siya ng pamilya, alam niya kung gaanong nakakapagod ang alitan. Alam niya kung gaanong kalalim ang mga sugat ng pamilya. Alam niya na minsan kay tagal ng proseso ng pagpapatawad kapag ka nasasaktan ang bawat isa. At gayon paman, pinili ni Jesus na maging bahagi ng isang pamilya. Ano po yung mga itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa at ng kapistahan natin sa araw na ito? Una, itinuturo sa atin na sa buhay pamilya, imbis na umiwas, manatili. Imbis na umiwas, manatili. Stay present rather than withdraw. Tinuturuan po tayo ni Maria at ni Jose
na ang pag-ibig dapat naninindigan, dapat tapat. Itong si Maria at si Jose, nung hinaharap na nila yung mahirap na mga bahagi ng buhay nila bilang nanay at tatay ni Jesus, narinig natin sa Ebanghelyo, kailangan nilang itakbo si Jesus sa Ehipsyo kasi pinag-iinitang ipapatay ni Herodes. Nung pumunta sila sa templo, dala-dala nila si Jesus, masayang araw sana ito. Pero narinig nila kay Simeon, ang batang ito magiging dakila pero maghihirap. At ano pong sinabi siguro nitong si Maria at ni Jose? Ano kaya itong napasukan natin? Parang ginugulo ang buhay natin. Parang gusto na siguro nilang sumuko sa kanilang pinasok. Pero tuwing darating yung mga mabibigat, yung takot ng sitwasyon, hindi nawawala si Jose. Hindi nagwo-walk out si Jose. Hindi nagsasara ng puso si Maria. Nananatili silang bukas, naroroon para sa isa't isa. Sa ating pamilya, ang sigalot ay madalas na humahantong sa paglayo. Ano pong nangyayari sa pamilya kapag may away? Tumitigil sa pag-uusap. Pinoprotektahan ang sarili. Kaya nagmumukmok, lumalayo, nag-iisa. Makikita niyo yan sa hapagkainan. Kapag walang away, nag-aabutan ng ulam. Pero kapag may away, tatayo yan kahit na ganong kalayo yung ulam. Lumalayo sa isa't isa. Pero ipinapaalala sa atin, yung pagmamahal nananatili. Nananatiling tapat ang pagmamahal. At ito yung unang tanda ng pagmamahal. Ito din yung unang tanda ng pagsisimula ng paghihilom. Ikalawa, itinuturo po sa atin sa buhay pamilya ang kapatawaran, yung pagpapatawad, isinasabuhay sa paglipas ng panahon. Hindi po ito nalulutas ng isang iglap lang. Kaya nga si San Pablo, nung hinihimok niya tayong magpatawad, umunawa, magpaumanhin, kinikilala niya mayroong mga malalalim na sugat ang pamilya. At madalas ito, nagkakapatong-patong. Kaya nga naaalala lagi, binabalikan ang binabalikan. Kaya iniisip ko, bakit sinabi ni Jesus, ganong kadalas ka magpapatawad? 77 ulit na magpatawad. Bakit kaya ganong kadaming ulit? Siguro po nararanasan ng iba dito. Tuwing imumulat mo yung mata mo, yung asawa mo na nagtaksil sa'yo, pinatawad mo na, pero mararamdaman mo, masakit pa rin pala. Yung anak mo na hindi ka pinapansin, dinadaan-daanan ka lang, pagmulat mo ng mata mo, makikita mo, nandyan, pero anong gagawin mo? Magpapatawad ka. Yung pagpapatawad ay isang proseso na ginagawa sa paglipas ng panahon. Yung pagpapatawad, hindi ito isang iglap lang. Ito ay desisyon araw-araw. Yung pagpapatawad sa pamilya, hindi ito pagpapanggap na parang walang nangyari. Kaya nga sa aklat ni Sirach, sa unang pagbasa, narinig natin, kahit na yung mga bumigo sa atin, kahit na yung mga nakasugat sa atin, papatawarin natin. Doon po sa bahay ni Mother Teresa, yung mga madre ni Mother Teresa, yung mga nanay po doon, naghahanap sila ng mga matatanda na wala nang nag-aalaga. Umiikot sila, dinadala doon sa kanilang bahay, at inaalagaan, pinapaliguan, nililinis yung mga sugat, pinapakain, yung mga matatandang pinabayaan na. Minsan si Aling Gloria yung naka-assign. Siya yung tumatanggap ng mga dinadalang matatandang may sakit. At isang araw, dinala sa kanya isang lalaking payat na. May mga sugat, parang hindi kumakain, pinabayaan na talaga. At habang pinapaliguan niya,
habang nililinis na yung mga sugat, sabi niya, parang kilala ko to. Yung mister niya, na iniwan silang mag-iina. Yung mister niya na araw-araw sinasaktan siya. Pero habang nililinis na yung mga sugat, habang pinapaliguan niya, dahan-dahan din niyang pinapatawad. Kahit na yung mga nakasugat sa atin, kahit na yung mga bumigo sa atin. Sa panahon po natin ngayon, ang tawag ni Pope Francis ay disposable o throwaway culture. Yung kapag ka hindi na kailangan, itatapon na lang. Minsan, kahit sa mga relasyon natin, kapag wala ng pakinabang, itatapon na lang natin. Kapag wala ng pakinabang. Naalala ko si Wawel, ang napang-asawa niya si Mila. Si Mila, napakaganda bago sila ikasal. Sexy at maganda. Pero pagkatapos nilang ikasal, may dumapong sakit kay Mila. Unti-unti na siyang pumayat, hindi na makapagsalita, hindi na makakilos kung hindi tutulungan, parang naging butot balat na. Kaya sabi ng mga magulang ni Mila kay Wawel, kung nahihirapan ka ng alagaan yung anak namin, pwede mo naman siyang ibalik na sa amin. Kung nahihirapan ka na sa anak namin, kami na mag-aalaga sa anak namin. Pero hindi. Inalagaan ni Wawel si Mila, minahal niya. At sabi niya, natutunan niya kay Mila ang pagmamahal, hindi lang pagbibigay. Ang pagmamahal tungkol din sa pagtanggap ng walang kondisyon. Loving is also unconditional receiving. Sabi niya si Mila, kung ano lang yung kayang ibigay ni Wawel, masaya siya. Ito yung itinuturo sa atin ng pagdiriwang natin ngayon ng banal na pamilya. Naaalagaan natin, lalo na yung mga mahihina. Sa unang pagbasa, sinabi sa atin, darating yung panahon, yung mga matatanda, kailangang kalingain. Yung mga matatanda, kailangang pahalagahan. Makikita po natin, yung kapatawaran, yung pagpapasensya sa isa't isa, ito yung huhubog sa pamilya. Meron daw pong isang mister na namatay sa piling ng kanyang ikalawang misis. Meron po ba ditong mister na may ikalawang misis? Huwag na nating ipataas ang kamay. No? Alam nyo naman po kapag ganyan ang kwento, no? Kapag yung mister may dalawang misis, nag-aawa yung dalawang misis, no? Nag-aaway sa burol, nagsasabihan ng masasakit na salita, nag-aaway sila, minsan nagsasabunutan pa. Pag tinignan mo naman yung mister sa ataol, hindi naman siya kagwapuhan. Pinag-aagawan ng dalawang babae. Pinagdadasal nung ikalawang misis, sana hindi dumating sa burol yung unang misis kasi baka manggulo. 3 gabing nakaburol itong mister na ito. Awa ng Diyos, walang kaguluhan. Walang unang misis na dumating. Pero nung ika-4 na araw, nung araw na ng libing, nung akmang ililibing na yung ataol, isang kotse ang huminto. Isang babaeng nakaitim ang bumaba. Ang unang misis. Tahimik yung lahat ng nakikipaglibing. Di ba ganyan naman ang mga nakikipaglibing sa Pilipinas? Hindi naman sila mga nakikiramay, mga tsismoso at mga tsismosa sila, di ba? Napansin niyo ba sa mga burol, marami nandun lang sa likod, hindi naman nagdadasal para tumingin dun sa ataol, nagsesesto lang dun sa likod, no? Nagsosopas lang, hindi naman nakikiramay ang mga yan. Hinihintay nila kung anong susunod na mangyayari. Alam nyo, yung unang misis lumapit doon sa ataol ng kanyang mister, nagdasal siya. Pagkatapos magdasal,
Hinanap niya yung unang misis, yung ikalawang misis, yung naging kabit ng kanyang mister. At nung makita niya, niyakap niya ng mahigpit. Sabi niya, salamat sa pag-aalaga sa lalaking pinakamamahal ko. Salamat sa pag-aalaga sa tatay ng mga anak ko. Ang pamilya sumisibol dahil may pag-unawa at may pagpapatawad. Tinitignan ko yung mga misis na nandito, nahuhulaan ko na eh. Kapag nalaman ninyo na yung mister ninyo may ikalawang misis, pag nakita nyo siya, feeling ko yayakapin nyo rin ng mahigpit eh, no? Mahigpit na mahigpit hanggang hindi na siya makahinga. Ang ikalawang itinuturo sa atin, sa pamilya, yung pagpapatawad isinasabuhay sa paglipas ng panahon. Minsan o madalas ito'y desisyon na gagawin mo ng paulit-ulit dahil sa pagmamahal. Kaya naman tayo nagpapatawad eh. Kasi merong mga taong mahalaga sa buhay natin na kahit gaano tayo nasaktan, ayaw natin silang mawala sa buhay natin. At ikatlo, itinuturo sa atin ng buhay pamilya, ng banal na pamilya, hayaan nating ang pag-ibig ang gumabay sa paraan ng pagharap natin sa krisis at sigalot. Let us allow love to guide us how we handle conflict. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, yung mungkahi ni San Pablo, hindi naman para sa mga perpektong pamilya. Yung mungkahi ni San Pablo na maging maawain, maging mahinahon, maging matyaga, magpatawad. Ito'y para sa lahat ng pamilya. Sa mga tunay na pamilya na binubuo ng mga tunay na tao na nasasaktan at nasusugatan ang bawat isa. Tinuturuan tayo ng pagmamahal. Yung pag-ibig, pinipili ang mga salita ng may pag-iingat. Nagtutuwid ang pag-ibig ng hindi nanghihiya. Hinahangad ng pag-ibig ang pagkakasundo kaysa tagumpay. At ipinakita ito sa atin ng banal na pamilya. Tinuturo po sa atin ang pamilya sa Nazaret, si Jesus, si Maria at si Jose, na yung kabanalan, sumisibol, lumalago kapag mayroong pagpapatawad sa gitna ng mga sugat, mayroong pagpapatawad sa gitna ng mga alitan, at kapag pinipili ang pag-ibig, paulit-ulit, araw-araw. Doon po sa kwentong Hintayan sa Langit, Hintayan ng Langit, sabi po doon ng bida na si Lisang, alam kong mahal kita. Sigurado akong mahal kita kasi araw-araw kitang pinili. Araw-araw kitang pinili. Ang pag-ibig, kahit na mahirap, kahit na susugatan, pinipili pa ring magmahal araw-araw. Mga kapatid, iuwi natin si Jesus. Huwag natin siyang iwan dito sa simbahan. Kasi nais ni Jesus na maging bahagi ng ating mga pamilya. Nais niyang pagbuklurin ang ating pamilya. Nais niyang ituro sa atin kung paano magmahal, kung paano magpatawad, kung paano magbahagi, kung paano magbigay ng sarili. Huwag nating iiwan si Jesus dito sa loob ng simbahan. Iuwi natin si Jesus upang sa ating mga pamilya at tahanan, siya ay manatili at manahan. Amen.